Nako! Chavit Singson nagpakita ng resibo at ito yung kinakatakutan ni BBM na mangyari, no, na makalaya si Tatay Digong. No, alam natin na porsigido na ang Amerika na talagang wasak buwagin itong ICC na to dahil alam natin mga nakaraan banta ito kay Trump dahil sa pagbaba ni Trump sa 20, hindi ko alam kung 2030 o 2033, no? Baka usigin siya ng ICC o baka ipagkangulo siya. Sa bagay, sa Amerika kasi hindi siya ipagkakangulo. Pero itong ICC baka manghimasok. Mahirap na, no? Kaya itong ICC na to, dapat talaga mabuwag to. Kasi sabi niya ni Harry Roque at ni Sara Duterte, walang ibang kliyente o nakakulong sa ICC kundi si Tatay Digong na lang. Nabubuhay sila kay Tatay Digong na lang, no? Nakikipag-usap na ang ibang ang Amerika sa mga kaalyado nito nabubuhay. Katulad sabi niya ni Harry Roque, nag-ICU na. Dahil ang Japan, isa sa mga funder netong ICC. At yun ay pag nabuwag yun, sarado na ang ICC. Kaya yung mga ibang pinklawan dyan, ha? Yung mga nagsasalita dyan na walaan niya, mga DDS, umaasa kayo na makaka-lifestyle Digong kahit mabuwag yung ICC. Common sense na lang. Pag nabuwag ang ICC, sa mo dadalhin si Tatay Digong? Sa kulungan ng Netherlands, ibang jurisdiction yon. Wala sa jurisdiction yun ng ICC sa Rome Statute yata, no? Na pag nabuwag ang ICC, ililipat mo sa detention ng Pilipinas o detention ng Netherlands, illegal detention yan. Di ba? Dito po ay talagang binulgar ni Manong Chavit. Pakinggan po natin si Manong Chavit dito. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-president Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Ito, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas ko yun na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos. Nako, yan na. Yan ang kinakatakutan talaga nila. Pag nakauwi sa Tatay Digong, maniwala kayo. Alam mo sa sila paranoid dito? Pag nakauwi sa Tatay Digong, akala kasi nila yung EJK, effective pa pag nakauwi sa Tatay Digong. Takot na takot sila na makalaya tong taong ito. No? Talagang gagawin lahat ng paraan wag na makalaya to. Pero pag ito binuwag ng Amerika, todo mamaya mapapa natin. Talagang gusto talaga ng buwagin ng ICC na to. No? Isang araw na lang mababalitaan natin buwag na to at Tatay Digong uuwi na. At pag nakauwi si Tatay Digong, sabihin ko sa inyo, tignan nyo kung gaano karami ang sasali sa rally. Talagang makikita nyo kung gaano kalakas ang mga Duterte. Sasabihin ni yung isa, yung disbar na abogado, sino ba yun? Yung mura na mura, yung disbar na abogado, si Larry ba yun? Sasabihin niyo, wala daw boto si Sara na, wala daw boboto sa kay Sara, konti lang daw, nanalo daw si Sara dahil kay BBM, mali ka. Yung mga panahon na yon, kitang saksing boy kami. Number 1 si Sara sa pagiging presidente. Kaya nga nagalit si Tatay Digong eh. Sara, bakit hindi ka tumakbong presidente? Ayaw ni Sara yata yung mga panahon na yun eh. Di ba? Pinipilit silang pwersahin si Sara magtumakbo, kaso ayaw. Di ba? Maraming talagang kay Sara. Ngayon, nag-joint force na lang, naging unity team na lang, lumakas boto ni BBM. Naging 31 million yata, no? Isabihin, lamang na lamang si Sara doon. Dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga Congress. Ayun, Trump say Rubio working to bring ICC Hill to defend BB and others. Mga kontraktor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente. Nako, gagamitin ni
ni Chavit ang buong kakayahan niya para malaman ng presidente yata ng Amerika na nananawagan ng read between the lines panawagan na to na si Pangulong Duterte sa dahig at sinungaling si BBM. Uubusin yata buong yaman ni Chavit. Makawala lang si Pangulong Duterte doon. Natin, sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga kababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Sinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang. Hindi, totoo yan ha. Hindi nyo nadadama yung pagkakamali ng administrasyon kasi sila nakaupo ngayon. Ang tawag niya na sila ang nasa kapangyarihan ngayon. Pero kung iisipin nyo, yung sabi ni Auntie Claire, may jurisdiction pa ba ang ICC? Pinapalabas sila, oo eh. Wala na po. Sila nagsasabi nun. Yung may mga guide lang kay Duterte, may nagsasabi nun. Biri mo, kumalas lang nga tayo. So wala pa lang silbi ang pagkalas mo sa ICC. Wala pa lang silbi pagkalas mo. Kahit kumalas ka ba, ngayon, ICC ngayon, 2026 ngayon, ICC, kumalas ka ngayon 2026, kumalas ka na, no? Tapos, pagdating ng 2026, di ba? O kumalas ka na, halimbawa, pagdating ng year 2050, ang tagal na nun, ilang taon na yun, 25 years ago na, year 50, year 2050, sakop ka ba ng ICC? Pwede bang sabihin sa kanila na, oy, yung tao na yan, nagkasala yan year 2025, sakop pa ng ICC, ikulong yan. Ibig sabihin sa year 2050, pwede kang kulong ng ICC kasi sakop ka pa nila dati? Tapos yung resources gagamitin mo pang Pilipinas? Yung kagaya ng kay Bato, ang uhuli, MBI, yung MBI, pinapasahod namin yung ahensya na yan, gobyerno, taong bayan, government, papayag kami, soberanya ng Pilipinas sa apakan ng mga to. Grabe na pambabasos ng mga soberanya ng Pilipinas ginagawa ng mga to. Pati sa Pilipinas. Di ba? Po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ito, panoorin niyo po. Ito yung sinasabi natin kay Chavit na ICC Legitimate Organization US Secretary of State Rubio says 5 more countries have withdrawn. 5 na. Japan ata mag-withdraw. Pero hinahanap ko yung kay Harry Roque na post na kung saan sabi ni Harry Roque, ito na. Ito sabi ni Harry Roque. Nabasa, kinomentaran ni ni Harry Roque to pero ang Japan kasi ang number one fund nila. Ang Japan kasi ang number one fund nila. Teka lang. Teka lang Ang Japan po kasi ang nagpopondo diyan sa ICC na pinakamalaking pondo. Ngayon, pag yan nabuwag na at yung Japan nagpasaklolo na sa ICC, yung Japan inutusan ng sumunod sa Amerika kasi alam ko kaalyansa ng Amerika yan. Japan, alam ko Hindi ko ipagkakamali, no? Pag yan umano na, pag yan ay sumunod na sige, aalis na kami, mag-withdraw na kami, no? Diyan na katapusan talaga ng ICC, mga kababayan. Talagang si Tatay Digong uuwi na. Saan mo dadalhin si Tatay Digong? Ayan nasa ICU na talaga ang ICC. Nag-call upred na ang Japan. Nag-call upred na po ang Japan, sabi. Ayan Sa kanyang social media po, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na sa critical na kalagayan umano ang International Criminal Court kasunod ng pangingin nito ng tulong sa Japan upang pigilan ang pag-alis ng kasaping bansa. Pinipigilan, huwag kayong umalis, huwag niyo kaming iwan. Parang gano'n nangyayari sa ICC ngayon. Kasi pag umalis pa ang Japan, chichichain nila? Wala na sila, Tom Woods na sila. Di ba? At si Trump, pag napikon sa kanila si Trump, si Trump hindi hanggang salita. Tandaan nyo yan. Kaya nga idol natin si Trump din Make America Great Again. Kailangan talaga maging Make America Great Again. Para matupad yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Wala sila alam dyan. Ibang usapan yan. Ito.
Kasunod ng paghingi nito ng tulong sa Japan upang pigilan ang pag-alis ng mga kasaping bansa. Nasa ICC na talaga ang ICC. Nag-cooperate na sa Japan. Tinukoy ni Roque ang naging apelan ni ICC President Tomoko Akane sa Japan na hikayati ng iba pang bansa kasapi ng Asia na namatili sa tribunal sa gitna ng kampanya ng administrasyon US President Donald Trump, hikayati ng bansa na kumala sa ICC. Tatanggihan mo? Halimbawa ganito. Kaibigan ako ng Amerika. Ayaw ng kaibigan kong Amerika sa ICC. Papayag ba ako na hindi ko sundin si kaibigan ko si Trump? Hindi, iiwan ko ICC, sasama ko kay Trump. Mas makapangyarihan yata ang Amerika kaysa ICC lang. 'Di ba? Ang ICC, ayan, ano lang yan, dami nilabag niyan. Gusto nila, sila lang magaling eh. Oo, tama naman ginagawa nila, damputin yung mga kriminal na tao, pero bakit? Inaalisan nila ng jurisdiction ng bansa, binabastos nila. Parang ganito, payag ka yung anak mo, papaluin ng kapitbahay mo? Alika, payag ka yung anak mo, disiplinahin ng kapitbahay mo? Payag ka? Hindi ka papayag. Anak mo yan eh. Ikaw didisiplina dyan. Ganon din sa kriminal sa Pilipinas, hindi papayag tayo dun sa ibang bansa litisin. Dito sa Pilipinas, litisin ang tao. Intindihan nyo? Nasa nang sinasabi ni Akane na it's the needed to crisis but we are not defeated hanggang patuloy na hinaharap ng ICC ang paglakas ng ibang miyembro na tumitindi sa pressure mula sa Estados Unidos. Sa pagkalas ng ilang miyembro, kumakalas na, 5 na nga nag-withdraw, sabi. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo, ayun ICC Intelligence Organization, or Organization, US Secretary of State Rubio says 5 more countries have withdrawn. Sa maikling panahon na 5 na nag-withdraw. Bakit? Kasi malakas ang respeto nila sa Amerika eh. Sunod dyan, Japan na. Collapse na sila pag Japan nag-withdraw. Tandaan niyo yan. Mapipressure kayo sa Amerika, hindi nyo sundin yan. Kayo rin. Bahala kayo. Hindi bunganga si Trump. Hindi yan mura. Bunganga pinanlalaban niya. Alam nyo pinanlalaban yan. Kung ano. Sige. Sige. Umano kayo. Umayo kayo. Akala siguro mabunganga lang si Trump. Akala nyo lang yon. Baka kayo paliparan dyan ng kung ano-ano palipad dyan. Di ba? Baka lumipad kayo ng butterfly. Diba? Ganito lang. Huwag kayong ano dyan. Hindi yan, akala nyo bunganga lang yan. Totoo sinasabi niyan, ganyan-ganyan kayo, akala nyo napapalag kayo sa US. Isipin mo yung Iran niya pinalagan Di ba? Pero hindi mo maganda yung nangyari na dyan. Pero siyempre, nangyari na't nangyari. Naganap na At patuloy na magaganap, sabi ng Biblia. Di ba? Kaya wala tayong magagawa. Sumunod lang tayo sa nangyayari sa panahon. Sabi niya, mangyari na ang mangyari. Yeah? O ngayon, ito. Bubuwagin na. Aba, Tatay Digong talaga makakauwi. Saan mo dadali si Tatay Digong? Sige, saan mo ilalagak yan dyan? Papayag kaya ang mayroon isang nasa international court na hindi pa naman nako-convict, hindi pa convict si Tatay Digong Di ba? Pag nawala ICC, kukonvict nyo bigla. Iba yan. Illegal detention na yan. Kung sa akin lang sa aking kaalaman lang Patuloy natin dito sa US. Patuloy natin. Events in the Middle East and others who talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Did you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work? Talagang porsigido talaga si State Rubio, Yari kayo ngayon dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dali. Ayun. Tuloy natin. Daming chat sa akin ito. Tuloy natin. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader in Parliament into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. There's no information that they're after me.
It could happen. But just so you know, she's talking about it, I'm saying, that means he's not trying to defend me. He's trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way, but there is no indication that I'm one of them at this moment. And I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people in need. They'll try to go out for the rest of their life, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these acts. Imagine, like, you're a soldier, you fought in a war, and 20 years later, they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries. Oh, lahat kayo, dudurugin na daw kayo. Yan siya sabi ko sa inyo. Eto na. Malas na sila. Bakit? Si Martin, gipit na sila. Scripted man o hindi, pero ituloy nyo kaso nyo kay Martin. Ha? Nag-aalanlangan na, nabubuwang na yung mga vlogger kung kayo kakampi kay Martin ba o kung scripted ba ginagawa nila o kay BBM sila kay Martin. Ha? Tapos si Tatay Digo mabubuwag pa ICC. Yeah. Sabi ko sa inyo, ang Panginoon kumikilos sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Kumikilos ang Panginoon. Ngayon, pag nakalaya si Tatay Digong, si Marcoleta nakalaya, si Revilla nakalaya, si Martin makukulong, zero na kayo. Habang papalapit 27, 2028, si Sara maupo, malakas pa rin sa survey, palakas na palakas, buwang na kayong lahat. Hindi nyo alam anong gagawin nyo. Lahat ng ginawa nyo, pasakit sa lahat, dinungis sa nyo lahat ng relihiyon. No? Tatakbo ngayon kayo sa 2028, hindi sa eleksyon. Tatakbo kayo sa ibang bansa. Di ba? Yan sasabi ko sa inyo. Dapat naging mabuti kayo, naging parehas kayo. Tapos si Dito Lapid, naging parehas. Lahat parehas naman. Di ba? Kayo hindi kayo naging parehas. Kinawawa nyo taong bayan. Yung mga relihiyon na kinakaaniban ng mga tao. Kay OJC, INC, Muslim, binabastos nyo. Sa tingin nyo, may gagawin, may pag nangyari lahat ng inyo to, sinuklubang kayo ng mundo, na si Tatay Digo uwi na, Marcoleta makakalaya na, si Martin makukulong, at papalapit din 2028 election, si Sara mananalo na. Sa tingin nyo, makakatulog pa ba kayo niyan? Yan, sabi ko sa iyo, dapat naging parehas kayo. Naging parehas kayo, lumabang kayo ng parehas, na wala kayo kinakatakutan, nagsakripisyo sana kayo para sa bayan. Already joined us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington, and we're a part of an effort where we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or what I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far left violent terrorism. Go after it and call it by name. I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Yari kayo, International Criminal Court, ayan Court Oh. is an illegitimate international organization. Rubio pasabog, ICC, legitimate at walang karapatan. Frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, Palakpakan! Salamat sa iyo, President Donald Trump. Mabuhay po kayo. Sana lumakas pa po kayo. No? Mabuti po ang maging kalusugan nyo. Tanggalin po natin ang ICC. No? Yan po kasi hindi dahil sa kinulong si Tatay Digong. Hindi dahil sa kinulong si Tatay Digong. Inapakan po ang soberenya ng Pilipinas. Minamahal namin. Inapakan po ng mga yan. Binabastos po mga Pilipino ng mga yan. Salamat naman po, President Donald Trump. Suportado po kami sa iyo. Mabuhay ka po, President Trump. Pakinggan nyo naman tong good news kay Amy Marcos. Sisi na naman. Ay, sisi na naman. Yan. Nakakaasar. In connection to that conversation. So, kumalas na ako nun sa Alyansa. Kumalas na ako earlier. Tapos nung Marso talagang, actually nung March, papasok na ng eleksyon ng Mayo, wala na sa isip ko yung mga manya. Nakatutok ako sa investigasyon. Kung maalala ninyo, ako nag-investigate sa Committee on Foreign Relations para lahat ng kampanya. Tutukan muna natin paano dinampot si Presidente Duterte. Bakit na-kidnap to? Anong nangyari? So nagkaroon kami ng 3 hearing. Pinagbawalan yung mga cabinet member na umattend. Mag-isa ako nag-hearing doon. Paano ko kampanya na? So yun.
So, nagsampa Hindi ko kayo, talaga kinaya doon. nagsampa Tapos kayo ng mga nagsampa kaso. ako ng mga kaso sa ombudsman. Kaso pinota naman yung ombudsman doon sa Wala. kinakasuhan ko. Pwede nyo bang Wala, pwede nyo ba i-follow up yan? Wala pa rin gumagalaw. decisionan. Sabi niyo po kanina, parang naramdaman nyo na naiit sa puwero na kayo noon pa eh. Nung pa, nung Ano ba? election pa. So now po, how do you feel kapag medyo may sinasabi si VP Sara Duterte na parang kritisismo sa inyo sa kay President Marcos? Wala. Nasanay na ako sa mga criticism at madalas, tama naman. So, ayun. Tingnan mo, pag criticize ka, huwag kang magagalit. Huwag magagalit mga vlogger. Kasi sa isang criticize, na itatama yung mga mali na akala mo tama. Tandaan nyo, walang perpektong tao. Maski ako, sabihin ko, tama siya sabi ko. Yung pala mali sa iba. Payag ako i-criticize ako, para sa susunod, gagalingan ko pa. Ganun yun. Hindi yung galit ka, mapuna ka lang, galit ka. Nagrally lang ang INC, 2 beses galit na galit ka. Ikaan niya, ba't nagrally ang INC? Tingnan mo, nasa katwiran ka ba? Nasa katinuan ba kayo ng pag-iisip nyo? Ano tayo magawa? Masakit man sa kalooban. Kasi syempre, kahit pa paano, kapatid mo pa rin. At saka, ang O, diba, kahit paano, kapatid niya pa rin. Talagang bugso ng kapatid, hindi mawawala. Matapos man lahat ng ito, babalik sa kapatid niya yan. Tandaan mo yan, mahal niya kapatid niya. Tandaan mo yan. Walang sino mang tao, maliban nila kung talagang nagka-ano sa pera. Kaso may pera naman yung mga yan eh. Hindi naman kailangan para ano yan eh, manghingi sa kuya, manghingi sa kapatid eh. May mga kanya-kanyang pera para hindi sila naging sakim. Malamang yung mayaman tatay niya si Marcos Sr. na pamana sa kanila. Hindi na kailangan para mag-away-away sila na kayaman. Kasi ang nag-aaway-away ng magkapatid, nagpapatayan, nagbabangaya, nagkakasumpaan, dahil sa mana yun, namamanahin ng magulang. Nagkakasakiman, di ba? Yan kasi, hindi naman sakim sila. Dito lang nagkagulo dahil dito lang sa conflict sa mga gusto ni Aimee. Yung mga kagaya niya, pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Ayaw ni Aimee yun kasi kahit paano kaibigan si Tatay Digong. Yung pagtaro ng utang na loob sa pagpapalibing ng tatay nila. Di ba? Yun na lang yun eh. Yun na lang. Kung talagang may utang na loob ka kay Tatay Digong, dito mo na lang ipakulong. Huwag lang sa ICC. Kaya hirap na hirap ang pamilya. Yung ba gusto mo, mahirapan ang taong bayan, andun sa ICC sa Tatay Digong? Kaya, ikaw kaya ilagay dun. Sige nga. Isip ko na lang yung aking ama. Kasi, maraming bati ko sa aking ama. Alam naman natin nangyari noong 1986. Ang tanging pangarap na lang namin, makabangon. Isipin mo, naging pangulo pa. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kaya, iniisip ko na lang, at least, may mga anak pa naman ako, kahit paano, at least, may, ano ba tawag doon, may sangay ng Marcos na hindi naman sumasang-ayon sa katarantaduhan ng kalokohan, ng kung ano-anong pang-aapi na ginagawa. So naging ano talaga, no? Naging parang nung una okay naman, tapos biglang nung nagkaroon ng pangarap itong inyong pinsan, nagsimula kay Gloria, tapos biglang naging ganito, naging baga sideways. Wala, naging worse ng worse eh. Naging malala ng malala eh. Mamahalin sa kaliwat kanan. Naalala ko pa yung isa pang nakakaloka, yung PI. Naalala ba ninyo yun? BICC ba yan? Ano? Hindi yan yung BICC yan, di ba yan? Yung Okay. People's Initiative. Nalimutan ko, yung umpisa January, di ba? Ako na naman, ayaw ko, swerte ko naman kung bakit ako na naman nag-imbestiga noon. Sa Davao pa kayo nun eh. Oo, pumunta pa kami sa Davao. Tapos may mga resibo pa sila kung magkano nakuha nila. Ano ba Hindi yun? pa po ba si dating Speaker Romualdez lumapit sa inyo at sinasabing wag mo naman kami banatan, tigilan mo naman. Hindi So po ba? parang nagganon, tapos nagpapaabot sila lang yung ibang congressman, sinasabihan ako. Sabi ko, okay naman, hindi naman itong personal, wala akong magawa. Andyan eh. Ang hirap kasi sa mga to, walang personalan. Kung pinasok nyo, magpipinsa na trabaho nyo, si Martin, halimbawa si Martin, congressman, si Aimee, senador, si presidente, si BBM, pag sinilip kayo ni Aimee, halimbawa, ng isang tama, huwag nyo gamitin ang pagiging pinsan nyo. Kasi, tinanggap nyo sa umpisa pa lang, na umupo kayo bilang sitting official sa Pilipinas, walang kamag-anak dyan. Hindi yan palakasan na porket, sige, katatakbo akong presidente, lahat ng kamag-anak ko, safe na. Hindi ganyan. Ang tinakbuhan nyo, hindi sa kamag-anak nyo. Tama si BBM, hindi siya presidente ng pamilya niya. Pero dapat di na siya sabi yung ganung bagay, ipinapakita yun.
Hindi tayong mga tao. Wala po dalang maleta naman. Nung pinipigilan kayo, wala? Wala. Bakit? Tapos ngayon, sa mga senador, lahat nagkakalabihan. Kinausap ako, tinawagan ako ni ganito. Alam mo ako, tawag sa akin. Ito na Tanong ako, ma'am. Sa kaliwat kanan ng problema na kinakaharap niyo, meron pa ba kayong mga polisiya para suportahan sa Bongbong? Marami naman marami akong parating linalagay like yung mga utang ng mga tao sa land bank at saka mga DPP. Wag mo nang singilin, medyo bigyan muna ng liberality, yung mga ganyan. Tapos yung mga awas o sweldo, yung pag-ibig, yung mga PhilHealth, wag mo na iawas sa sweldo, ibigay mo na sa tao yung kanilang sweldo buo, makatikim naman ng buong sweldo, ang tataas ng bilihin. So all of that really support yan sa administration. Kung makinig sila, yun talaga ang makakatulong ka agad-agad. Yung VAT, at least yung VAT, yung gasolina mababawasan sa point of sale, doon mismo sa gasolinahan. Kasi yung excise tax, yung iba nagsasabi, makikinabang dyan, yung mga dambuhalang korporasyon. So, all these things, syempre, marami tayong iniisip para lang makatulong. Ngayon, hindi naman nakakasira yan. Constructive criticism naman yan. At yun naman talagang dapat gawin. Kasi itong nangyayari sa Middle East, hindi naman to first time na nagkaroon ng gulo sa Middle East. Nung panahon ng tatay ko, 1974, di ba, nagkaroon na ng OPEC embargo. Ayaw magbenta ng oil. Makatapos noon, nung time ng 1979, Iran Revolution, wala na namang oil. So, ang totoo, nangyari na sa atin to. Kaya yung mga asyong aksaya, ewan ko kung si Chiquito, may mga ganun pa. Ikaw, pinakamatanda, naabutan mo, di ba? Nasa diary yun. O, yung mga in denial dyan, nakakapasok kayo, ha? Sino ba yun? Yeah, yung mga ganon, yung Kilala yun? binabatok-batukan siya kasi mamaksaya siya sa kuryente, sa tubig, ganon. Kasi yun nga, naging government program na magtipid, tapos mag-convert sa mas matitipid na Pero effective po yun, Yeah, it worked, di ba? Kasi parang kinamumuhian siya, tapos kinukot siya, ganun. Naging sine pa nga yun And then all the other things. And then umabot sa 1984, nasa 34% pa lang ang dependence natin sa imported oil. Ngayon, lumobo na, nasa halos 50%, puro imported. Noon, meron ng mga geothermal, nagumpisa na yung mga solar, mga kung ano-ano. Kung bakit tayo paurong? Yun ang nakakapikon. Dapat pasulong tayo sa Pilipinas. Palagay mo si Duterte umurong, no? Palagay mo, no? Dapat ikaw gumawa ka ng hakbang para sumulong ka. Diba? Madali na naman sumulong ka Sugpuin mo lahat ng unang korupsyon kaso hindi mo sinusugpo Sinusugpo ba niya ang korupsyon? Hindi. Pinakukulong mo lang yung mga nangurakot. Sakyan natin, kunwari, napakulong niya. And ang napakulong naman niya, sino lang ba? Wala naman napakulong yan Diskaya? Gobyerno ng urakot. Nakasiting sa position ba sila Bryce Hernandez? Sila Diskaya? Napakulong niya si Jinggoy saka si Revilla. Si Revilla hindi naman sitting official. Nakawala na nga Si Jinggoy, haka-haka pa lang. O sino pinakulong niya na gobyerno official? Wala. Sige, sino? Sige. Nagmumukha lang marami kasi akala marami na pakulong. Pero wala. May napakulong ka ba official ng Pilip nakaupo ngayon? Marcoleta? Hindi yan tungkol sa flood control issue. Invento lang yan. Donasyon walang kapalit. Sige nga. Senator, fake news yung sinabi niya ha. Hindi ko inabot yun. Yan. Si Tito Soto yung inabot ko. Ayan. Sorry. Cheche. Kayo talaga. Nako. Paano bang comment sa SONA? Nakakaloka yung SONA? Speaking of, yung SONA naman po, Nahilo ako doon. kasi syempre, ang taong bayan, in-expect din talaga si Senator Marcoleta sa SONA. And alam naman natin na gusto nyo silang maka-attend sa hearing or at least makaboto. So, do you think kung nandoon po si Senator Marcoleta, mas magiging maganda yung takbo ng hearing? Well, sa hearing ng impeachment, Hearing na. Yun talaga. Tapos kayo dyan kay Senator Marcoleta, pag dyan si Marcoleta. Kaya bilisan nyo po, Senator Marcoleta, lumaya na po kayo. Para yung mga yan,
Mataranta na. Impeachment. I think, pero mahirap sabihin. Kaya nga, we're pushing ngayon na sana makapag-participate si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, na makapag-participate. Eto, pilay na nga kami, wala rin si Senator Bato. So, hirap nga kami. Gustong-gusto nila magtrabaho. In fact, humihingi pa nga sila ng mga TV screen Hintayin nyo, Dante Marcoleta may pasabog. Hintayin nyo paglabas. o at least laptop man lang na maaari nilang sundan at maibigay yung kanilang mga opinion. Ilang impeachment na po yung anuhan ninyo, na samahan ninyo? Ito, yung iba marami na sina Loren, Opo. sina Tito Soto, si Ping. Ayun, matagal na sila sa Senate. Ako, second round to ni VP Inday. Di ba nung July kami? Hindi naman natuloy yung trial, pero ito, it is the first round. Ano In po effect. kaya corona, hindi pa po kayo? Wala pa akong, si Bongbong nandun. Isa pa po nga doon sa SONA yung pinapaamendahan ng IPIRA law. Yes. Kayo po ba, suportado niyo po yun? Ngayong nagbigay na ng statement ang ilang power supplier na medyo hindi kaya. Ipiralo. Ipiralo. Kaya gusto si Senator Marcoleta, hindi nyo pinapakinggan. Hindi nila pinapakinggan eh. Sabi, Tapos ngayon, papanukala nyo, aangkinin nyo. Nakmanteting kayo. Sino Ganyang kabagal ang sistema sa Pilipinas. magpapasan, you know? Iba talaga pag may Marcoleta talaga. Dapat maupo si Marcoleta sa pinakamataas na posisyon. Kahit pangalawang pangulo lang. paano daw ba yun? Yung system laws. Kayo po, pabot Well, po ba kayo sa amendahan ng yung IPIRA? EPIRA law talagang kailangan baguhin na. Yun talaga, masyado nang antiquated siya, no? Nakakailang dekada na yun. Congressman pa ako, yun na yung EPIRA law. At saka nakikita namin sa Ilocos, effort na effort kami sa Ilocos na magkaroon ng renewable, ng malinis na panggagalingan ng energy. So meron kaming solar, meron kaming wind energy. Ang problema, distribution. Andyan, produce ng produce, tinatapon na lang ang kuryente kasi hindi naman ma-distribute. Hindi naman namin ma-transport sa ibang lugar. Sayang yun kasi naka-imbudo lahat doon. So, dapat paltan yung EPIRA na pwedeng i-obliga na i-upgrade yung transmission and distribution lines, paghiwa-hiwalayin, i-review talaga yung EPIRA. At sabi nga nung iba, naging vampira law na yan eh. Sobrang tagal na. And then yung sa systems laws naman, alam naman natin na malaki dyan yung Meralco. At yun nga ang pinagdidiskitahan. Yung iba sabi, patay ang Meralco dyan kasi ang daming, ano ba tawag doon yung sa atin dito sa Manila? Yun yung nanakaw, yung Jumper. walang kamatayan jumper dito sa Maynila. Hindi, hulihin nyo yung jumper. Di ba? Uso na nga sa mga squatter yun nakataas yung kontador. Kita nyo, nasa taas. Punta kayo sa mga squatter area. Di ba yung kontador nila nasa taas? Nire-reading yun, tine-telescope yun. Nire-reading nila telescope. Kaya nasa taas yun para walang makapag-jumper. No? Dapat ganun ginagawa. Yung iba, may self-jumper na tinatawag. Halimbawa, nakataas na yung metro, pero sa baba, binabakbak yung wire. Sinasabitan. Pero magbabayad pa rin siyempre yung sinabitan ng wire. Pero walang magiging systems lost. Diba? Ba't di kayo gawa ng paraan ng ganyan? Kung nagja-jumper, hindi permanent mo, tanggalin mo na kuryente niya. Ang kulit niya eh. Nagja-jumper siya eh. Yeah? Kaya patay ang Meralco. Ang sabi naman ng iba, papayag ang Meralco dahil pagkakataon na nila bumili ng mga electric co-op na malaki ang utang at hindi kaya bayaran. Kasi di ba lumaki yung lugar na sakop nila. Ewan ko, maraming kwento. Pero sa akin, ang systems laws crazy. Dahil, bakit ipapataw sa tao yan? Hindi nga nagamit, it's not used, and furthermore, may VAT pa. Ano ba yun? Doble-doble? Tama si Amy. Parang bumili ka ng kamatis, bulok yung kamatis, pinasalo mo sa consumer. Bumili, palengke, bulok-bulok yung kamatis, ha? Binenta niya, ha? Mahal yung kamatis. Ba't mahal ang kamatis? Kasi marami akong bulok na kamatis, bili mo na yon. Pero di mo magagamit, bulok eh. Parang ganun, system loss. Maraming salamat po. Hintayin natin si Senator Dante Marcoleta, may pasabog pag nakalaya na. Abangan natin, malapit na. No, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang content na makabuluhan, no? Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.